Mabilis na tumatakbo si Olivia sa kahuyan ngayon. Labis ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Puro sugat na rin ang kanyang paa dahil wala itong suot na kahit anong tsinelas. Pero hindi niya na yon pinagtuunan pa ng pansin. Mas mahalagang makatakas siya sa mga demonyong humahabol sa kanya ngayon. Huwag ka na magtago pa. Kapag nalaman ni boss na sinubukan mo na naman tumakas, paniguradong malalagot ka sa kanya. Sigaw ng isa sa mga humahabol sa kanya, dahilan upang mas bilisan niya pa ang pagtakbo. Dahil sa sakit ng mga paa, napaluhod na lang siya. Dahil doon, gumapang siya para magtago sa isang malaking puno. Olivia, nasan ka na? Magpakita ka na kung ayaw mo na namang gawin sa'yo ni boss yung ginawa niya sa'yo noon. Tinakpan ni Olivia ang kanyang bibig para hindi tuluyang lumabas ang kanyang hagulhol. Tuwing naaalala niya ang ginawa sa kanya, ng lalaking kumuha sa kanya napapaiyak na lang siya. Hindi naman mangyayari sa kanya ito, kundi siya pinambayad ng kanyang stepmother sa pinagkakautangan nito. Akala niya, ligtas na siya, dahil wala na siyang naririnig na ingay. Kaya dahan-dahan siyang tumayo para tumakas ng may biglang pumulupot na braso sa kanyang leeg. Huli ka! Akala mo, hindi ka namin mahahanap? Dahil doon kinaladkad siya ng lalaki at pilit pa rin siya nagpupumiglas hanggang sa naisipan niyang kagatin ng mariin ang braso nito. Napasigaw ang lalaki at dahil doon, nakahanap na naman siya ng tiyempo para tumakbo. Puro takbo lang ang ginawa niya hanggang sa may nakita siyang mga ilaw. Dahil doon, mas binilisan niya pa ang pagtakbo at doon bumungad sa kanya isang kalsada. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tumakbo na siya sa gitna ng daan para humingi ng tulong sa isang sasakyan. Dahil sa kanyang ginawa, bigla itong pumreno. Akala niya noon, mamamatay na siya. Miss, what are you doing? Sigaw sa kanya ng driver. Pero hindi niya pinansin ang galit nito. Parang awa niyo na, tulungan niyo po ako. Ialis niyo ako sa impyernong to. Aniya bago mawala ng malay. Nagising si Olivia nang maramdaman niyang may telang dumadampi sa kanyang muka. Saktong pagmulat niya, bumungad sa kanya isang matandang babae. Dahil sa gulat, napaupo siya sa kanyang kinahihigaan. Akmang tatayo siya upang tumakbo, pero hindi yun natuloy dahil kusang nanghina ang kanyang mga tuhod. Iha, hindi ako masamang tao. Halika na muna at magpahinga ka. Malambing na sambit ng ginang, kaya dahan-dahan naman siyang gumapang papunta sa direksyon nito. Inalalayan siya ng ginang na maupong muli sa kama. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti na lang at nagising ka na. 3 araw ka rin kasing tulog. Sambit nito dahilan upang magulat siya. Nasaan po pala ako? Nauutal na tanong niya habang tinitignan ang paligid. Naandito ka sa bahay ng amo ko. Ang sabi sa akin, bigla ka na lang daw nahimatay sa harap niya. Balak niya sana idala ka sa ospital. Pero nang makita niyang may humahabol sa'yo, napagpasyahan niyang dito ka na lang dalhin. Nabanggit ng ginang ang mga lalaking humahabol sa kanya. Nakaramdam na naman siya ng takot at mukhang napansin ito ng ginang kaya agad naman siya nitong inalo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa bahay ng amo ko. Hindi ka namin pababayaan. Dahil doon, kumalmang muli si Olivia. Hindi niya pa man kilala ang ginang ng tuluyan pero magaan na ang loob niya dito. At nasa ganoon silang posisyon, nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto ko nasan sila ngayon. Manang, Daddy's calling you. Napatigil ang lalaking kapapasok lang nang makita siya nito. Labis kong makatingin ng lalaki. Magkasalubong ang kilay habang nakatingin ng masama sa kanya. Dahil sa takot, agad siyang nagtago sa likod ng ginang. Sa tingin niya, matanda lang na ilang taon sa kanyang lalaki. Huwag mo namang takutin itong bisita, Elijah. Pasabi na lang kay sir, maya-maya rin ay pupunta na ako ron, inaasikaso ko lang siya. Sambit ng ginang habang hinahaplos ang kanyang buhok. Dahil doon, napataas ang kilay ng lalaki bago siya nito irapan. Whatever.
Sambit ito at umalis na. Pagpasensyahan mo na si Elijah. At sadyang masungit lang yan. Siya nga pala, ang nag-iisang anak ng lalaki nagligtas sa'yo. Ay sa tingin ko, hindi magkalayo ang edad yung dalawa kaya sana magkasundo kayo. Huling sambit ng ginang bago ito umalis. Naiwan siya mag-isa roon sa loob ng kwarto. Wala na siyang kasama, kaya kung ano-ano na naman ang pumapasok sa utak niya. Bumabalik na naman ang alaala na gusto niyang kalimutan. Nasa ganoon siyang posisyon nang bumukas ang pintuan. Akala niya yung ginang yon kaya agad siyang humarap. Pero ganoon na lang ang gulat niya dahil imbis na si Manang, si Elijah ang bumungad sa kanya. What are you doing in her house? Seryosong tanong nito habang naglalakad palapit sa kanya. Napaatras naman siya dahil sa takot. Sino nagpadala sa'yo? Isa ba sa mga kalaban ni Dad? Ha? Kung kanina, seryoso lang ito, ngayon naman nakangisi na ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahinang sambit niya. Kung ganon, anong ginagawa mo rito sa pamamahay namin? Kumalma rin naman agad ang lalaking nasa kanyang harapan. Dahilan, upang mapabuntong hininga siya ng malalim. Iniligtas ako ng tatay mo. Kasalukuyan ako hinahabol ng mga kalalakihan nang makita ko yung sasakyan ng tatay mo. Wala na ako ibang maisip kaya humarang ako sa daan para humingi ng tulong. Saktong ang tatay mo naman ang nagbigay sa akin nun. Ang tanga mo sa part na yan. Napayuko na lang siya sa sinabi ng lalaki. Pagkatapos magsalita nito, namayani muli ang katahimikan sa kanilang dalawa. Ang mga Valdez. Sambit ni Elijah dahilan upang mapangat siya ng tingin. Valdez? Nakita ka ni Dad sa lungga ng mga Valdez. Kilala sila dahil sa mga hindi makatarungan nilang gawain. Nandudukot sila ng mga babae. Bata man o matanda at ibibenta nila ito sa black market para gawing mga sex slaves. Na mga mayayamang tao na walang ibang ginawa kundi lustayin ng pera at magpakasarap sa mga babae. Seryosong sambit nito habang sinisipat siya. Anong ginawa sa'yo ng mga Valdez? Mahihimigan ang lamig sa boses nito. Maririnig ang otoridad sa boses nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ginawa sa'yo ng mga Valdez? Paano ka nakapunta doon? Dahil sa takot, napilitan si Olivia na magsabi. Ginawa kong pambayad ang stepmother ko sa mga lalaking yon. Malaki ang utang niya sa kanila at ako yung ginawa niyang pambayad. Noong napunta ako sa mga lalaking yon, wala silang ibang ginawa kundi babuyan ako. Kung hindi naman nila ginagawa yun, sinasama nila ako para panoorin sila kung paano babuyan ng ibang mga babaeng kasama namin. Ilang linggo ganun palagi yung nakikita ko. Habang nagkukwento, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang luha. Kundi lang yun pinunasan ng lalaki. Hindi nga mapapansin na umiiyak na pala siya. What do you want to do with them? Kung pwede lang. Sana, maranasan din nila yung naranasan ko. Hindi pwedeng mamatay na lang sila bigla. Kailangan nilang maranasan lahat ng paghihirap ko, lalong-lalo na yung stepmother ko na siyang naging dahilan para maging miserable ang buhay ko ng ganito. Nanggigigil na sambit niya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Ganoon na lang ang kanyang gulat nang may biglang nilagay na baril si Elijah sa kanyang harapan. Anong gagawin ko rito sa baril? Nauutal na tanong niya. Mamili ka. Kung anong gagawin mo sa baril na yan. Itutok mo sa ulo mo? O itututok mo sa mga taong nagpahirap sa'yo? That's my favorite gun. Pero ibibigay ko na sa'yo. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa baril na yan. Pero ito lang mapapayo ko. Patayin mo sila. Gamit ang baril na yan. Huling sambit nito bago umalis sa kanyang harapan. Kulay ginto ang baril na binigay sa kanya ng lalaki at masasabing mahal ito. Kahit na natatakot, inabot niya pa rin ang baril na nasa kanyang harapan. Pagkahawak niya rito, para bang pamilyar na sa kanyang kamay ang baril na ito. Nang tignan niya ang baril, nakakasanay ito. Saktong pag-angat niya ng kanyang ulo, bumungad sa kanya ang isang salamin. At doon niya nakita ang kanyang sarili. Puno ng mga pasa ang katawan niya.
Nangayayat na rin siya at hindi niya na makita pa ang sarili niya bilang dating Olivia. Ipinapangako ko, papalikan ko ang mga hayop na yon at ipaparanas ko sa kanilang impyerno. Ibabaon ko na rin sila kasama si Satanas. Sambit niya sa kanyang sarili bago pa ulanan ng bala ang salamin na nasa kanyang harapan. Dahilan upang magkabasag-basag ito at hindi niya na makita pa ng tuluyan ang kanyang mukha doon. Nagpapaypay na lang si Elijah sa kanyang sarili nang maramdaman niya ang init ng Pilipinas. 7 taon lang naman siyang namalagi sa Amerika. Pero hindi na siya sanay sa klima ng Pilipinas na mainit. Pagkarating sa labas ng airport, agad niya nakita ang tauhan ng kanyang ama, kaya agad siyang sumama sa mga ito. Habang umaandar ang sasakyan, nasa labas ang kanyang tingin. Doon bumungad sa kanyang pagmumukha ng babaeng nakilala niya, 11 taon nang nakalilipas. Puro mukha ni Olivia sa billboard ang nakikita niya habang siya'y papunta sa bahay ng kanyang ama. Pagkalipas ng 30 minuto, nakarating na rin siya sa mansyon. Bumungad sa kanya ang mga katulong na nakahilera sa pintuan. Maligayang pagbabalik yang master. Bati sa kanya ng mga ito, pero hindi niya man lang yun pinagtuunan ng pansin. Pagkarating sa loob ng bahay, agad na kinuha sa kanya ng mga katulong ang bagaheng dala niya. "Where's Olivia?" Tanong niya sa isang katulong. Akmang sasagot na sana ito pero hindi yun natuloy nang makarinig sila na isang sigaw galing sa taas. "Kuya Elijah!" Sigaw ni Olivia habang tumatakbo papunta sa kanya. Mukhang kagigising lang nito dahil nakapantulog pa ang babae. Akmang magsasalita siya, pero hindi yun natuloy dahil dinamba siya ng mahigpit na yakap nito. "Nakauwi ka na rin, kuya." Masayang sambit nito bago siya halikan sa pisngi. Napairap na lang siya sa hangin nang marinig niya ang tinawag sa kanya ng babae. "Stop calling me kuya, hindi kita kapatid." Sambit niya bago maglakad papunta sa hagdan. Kahit hindi siya tumingin sa kanyang likod, alam niyang nakasunod pa rin sa kanya ang babae. "Paano? Ayaw mo kasi ako maging kapatid. Balak sana akong ampunin ni Tito Alfred, pero hindi ka naman pumayag." Sambit nito, bago ipulupot ang kamay sa braso niya. Hinayaan niya lang ang babae, dahil ilang taon niya rin naman itong hindi nakita. Balak ampunin ng kanyang ama ang babae pero hindi siya pumayag. Sadyang ayaw niya lang talaga ito maging kapatid. "Alam kong pagod ka, kaya hanggang dito na lang muna sa labas ng kwarto mo. Magpahinga ka na maayos, Elijah. Ang saya ko kasi nakita kita ulit." Nakangiting sambit nito bago umalis sa kanyang harapan. Napailing na lamang siya bago pumasok sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, doon bumungad sa kanya mga litrato nilang dalawa ni Olivia. Huling kita niya sa kanyang silid, wala ang mga ito. Mukhang si Olivia ang nagayos ng gamit niya rito, sa kanyang silid ngayon. Naligo muna siya bago nagpa siyang mahiga sa kama. Saktong pagkahiga niya, naamoy niya kaagad ang pabango ng babae. Mukhang dito na naman natulog si Olivia. Wala namang problema sa kanya yon. Payag pa nga siyang dito natutulog ang babae noon, kesa naman nakatambak lang ang kanyang kwarto at walang gumagamit. Maya-maya rin nakatulog na siya. Nagising si Elijah nang maramdaman niyang may umaalog sa kanya. "Elijah, wake up! Hinahanap ka na ni Tito." Sambit ni Olivia habang patuloy siya nitong niyuyugyog. "I'm awake, okay? Itigil mo na nga yung ginagawa mo, naiirita ako." Mabuti na lang tumigil din agad si Olivia. Kahit na inaantok, pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na imulat ng maayos ang kanyang mga mata. Sinamaan niya ng tingin ng babae, pero ginitian lang siya nito bago umalis sa kanyang harapan. Napagpasyahan niya mag-ayos na muna bago bumaba. Saktong pagkababa niya, nakita niya ang tatay niya at si Olivia na nakaupo sa hapag. "Welcome back, anak." Nakangising sambit ng kanyang ama. Imbis na pansinin, inirapan niya lang ito bago maupo sa tabi ni Olivia. "How's your flight?"
Tanong nito kaya agad niya namang sinagot, "It's fine." Tipid na sagot niya habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Olivia. Pagkatapos noon, hindi na nasunod ang usapan nila. Pagkatapos nilang kumain, tinawag siya ng kanyang ama na sumunod sa opisina nito. "What do you need, Dad?" Tanong niya. "May ball na magaganap mamaya. At dahil hindi ako makakapunta, sa'yo ko na muna ipapasikaso to." Seryosong sambit nito. "Alam kong tatanggi ka, pero hindi na pwede. Nandoon ang mga Valdez. At gusto kong si Olivia maging +1 mo mamaya sa ball." Gano'n na lang ang gulat ni Elijah dahil sa sinabi ng kanyang ama. "Alam ko matagal niyo ng plano ni Olivia na pabagsakin ang mga Valdez. Kung gusto niyong gumanti, you can use our mafia. Iganti mo si Olivia. Iganti natin siya. Alam ko handa na rin niyang harapin ang mga Valdez. Kaya sigurado ako ngayon ang tamang panahon para umpisa ng plano." Pagkatapos nila mag-usap, kaagad din siyang lumabas sa opisina ng ama. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ng babae at doon niya nakita si Olivia na kasalukuyang nakahiga habang hawak ang telepono. "What are you looking at?" Tanong niya. Kaya agad namang napatayo si Olivia sa kinahihigaan nito. "May ball na magaganap mamaya. It's all over the media now. Puro mayayamang mga businessman daw ang pupunta mamaya without them knowing na hindi lang sila negosyante lang." Sambit nito habang seryosong nakatitig sa hawak nitong phone. "Pupunta ka ba, Elijah?" Tanong ng babae kaya tumango naman siya. "And I want you to be my +1. The Valdez are also there. Sa tingin ko ito na ang oras para umpisa na natin na matagal na nating pinaplano." Ang kaninang seryoso mukha ni Olivia biglang napalitan ng pagkangisi. Ito na ang senyales na mag-uumpisa na si Olivia. Pagkatapos silang mamili ng kanilang susuotin, agad na rin silang umalis. Habang nasa sasakyan, hindi nagsasalita ang dalaga. At hindi siya sanay na tahimik lang ito. Kanina niya pa ito tinitignan. At hindi nakalampas sa kanyang paningin ang pasimpleng pagkurot ni Olivia sa sarili nitong kamay. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang kinakabahan ng babae. At upang matigil ang pagkurot ni Olivia sa sarili nito, kinuha niya ang kamay ng dalaga at hinawakan ito ng mahigpit. "It's gonna be okay. No need to worry." Malambing na sambit niya dahilan upang kumalma ang babae. Nang makarating sila sa lugar kung saan gaganapin ang ball, agad niyang inalalayan ang dalaga sa pagbaba sa sasakyan. Pagkababa pa lang nila, sunod-sunod na ang pagkuha sa kanila ng litrato. Halos masilaw na siya rito. Pero ang babaeng kasama niya hindi man lang natinag. Sino ba namang hindi masasanay kung araw-araw nakaharap sa kamera ang babae? Bilang isang sikat na modelo, naging trabaho na nito araw-araw ang umiti sa harap ng kamera. Habang naglalakad, papasok, nakasunod lamang sa kanya ang mga media. Natigil ang kislap ng ilaw nang tuluyan na sila makapasok. Saktong pagsarado ng malaking pinto, siya namang pagtingin sa kanila ng mga tao na nasa loob. Sa una, aakalain na isang simpleng pagtitipon lang ang nagaganap. Pero lingid sa kaalaman ng iba, may nagaganap ng alyansa sa iba't ibang mafia head. Habang naglalakad, nasa kanila ang tingin ng lahat. Sino ba namang hindi mapapatingin kung kasama lang naman ni Olivia, ang anak ng pinakamakapangyarihang mafia lord sa buong Asia. Habang naglalakad, naramdaman niyang may mariin na nakatingin sa kanya. Pasimple niyang tinignan kung sino ang nakatitig. At doon niya nakita si Valdez. Mariing nakatitig sa kanya, kasama ang pamilya nito. Tila nakakita na isang masarap na hapunan si Valdez. Habang nakatitig sa kanya, kung anong kinabait ng asawa nito, siya na may ikinasama ng ugali ni Valdez. Bago mas lumala ang kanyang galit, itinoon niya na lang muna kay Elijah ang kanyang pansin. "Are you okay?" Tanong nito sa kanya kaya tumango naman siya bilang sagot. Maya-maya rin, nakarating na sila sa mesang para sa kanila. Nasa gitna yon, kaya ramdam niya ang titig ng iba. Ngayon lang kasi umattend sa ganito si Elijah.
At ang mas nakakagulat, may kasama pa itong babae. Hindi alam ng mga ito na may koneksyon siya sa mga Baltazar. Ayaw niya namang makasira yon sa kanyang plano. Magmula na sila'y nakaupo, marami na ang lumapit kay Elijah. Nagpaalam muna siya sa lalaki bago niya ito iwan. Napagpasyahan niyang kumuha muna ng makakain. Habang sila'y abala sa kanyang ginagawa, ramdam niyang may nakatayo na sa kanyang tabi. Base pa lang sa masangsang na amoy nito, kilala niya na kaagad ang taong yon. Sino ba naman ang makakalimot sa masangsang at mabahong amoy ni Valdez? It's nice to see you here, Olivia. Parang kailan lang ang bata-bata mo patignan. Tignan mo nga naman ngayon. Dalaga ka na. Kahit hindi niya ito tignan, alam niyang nakangisi sa kanya ang lalaki. Hindi ko alam na pwede palang pumasok ang mga hayop dito. Ramdam niyang natigilan ang matandang lalaki pero kalaunan, naramdaman niya kung paano pa simpleng hawakan ng matanda ang kanyang bewang. Napahawak siya na mahigpit sa platong hawak niya. At akmang tatanggalin niya ang kamay ng matanda nang may nauna na sa kanyang gawin yon. May kailangan ka ba sa kasama ko, Mr. Valdez? Mariin na tanong ni Elijah habang nakatingin ng masama sa matanda. Mukhang nasindak naman to kay Elijah dahil napaatras to ng konti. Pamilyar kasi ang kasama mo. Akala ko kakilala ko lang. Sambit ito bago umalis sa kanyang harapan. Nang makaalis na ito, doon lang siya tuluyang nakahinga ng maayos. Hindi niya napansin na kanina pa pala niya pinipigilan ang kanyang paghinga. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Elijah kaya tumango siya bilang sagot. Pagkatapos nilang kumuha ng kakainin, bumalik na rin sila agad sa kanilang mesa. Saktong kakaupo pa lang nila nang may babaeng lumapit kay Elijah. Ang babaeng anak ni Mr. Valdez. Excuse me, ngayon lang kita nakita dito sa ball. May I ask what's your name? Pabebe nitong sambit. Napangisi na lang siya ng palihim dahil mukhang hindi nito alam kung sino ang lalaking kausap nito. Hindi sana ito papansinin ni Elijah. Pero nang mapansin nito nakatingin siya, binaling muli ng lalaki ang tingin nito sa babae. Elijah. Maikling sambit nito. Akala niya hanggang doon na lang. Pero mukhang may ibang balak pa ang anak ni Valdez. Pasimple nitong inilagay ang kamay sa braso ni Elijah at hinaplos yun. Dahil doon, napagpasya niya na umalis. Pero bago tuluyang umalis, tinanguan niya muna ang lalaki bilang senyas. Nakatingin lang si Elijah sa figura ni Olivia. Habang naglalakad to palayo kanina. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon niya lang napansin ang babaeng nakakapit sa kanya. Is she your girlfriend ba? Tanong nito, habang pinadadaos-dos ang daliri nito sa kanyang dibdib. She's not my girlfriend. Sagot niya kaya napangisi ang babae. Do you wanna go somewhere? Somewhere private? Tanong nito, kaya dali-dali naman siyang pumayag. Bago tuluyang makaalis, hinanap pa muna niya ang babae at na makita niya nakasunod na ito sa kanila, doon niya na iniwas ang kanyang tingin. Naisipan niyang dalhin sa pinakamalapit na hotel ang babae. Habang nagmamaneho, pasimple siyang hinawakan nito, kaya hindi niya maiwasang mandiri. Kung wala lang talaga silang plano, baka pinutol niya na ang kamay nito. Dahil mula kanina, wala itong ibang ginawa kundi hawakan siya. Habang naglalakad sa kanilang kwarto, pasimple niyang inilagay ang isang capsule sa kanyang bibig. Hindi niya yun nilunok. Inilagay niya lang sa ilalim ng kanyang dila. Kapapasok pa lang nila sa isang kwarto nang sinugod siya ng halik ng babae. Hinayaan niya nakabukas ang pinto ng konti para makasunod si Olivia. Lunod na lunod ang babaeng kasama niya sa kanilang halikan kaya pasimple niyang inilipat sa bibig ng babae ang capsule na nasa kanyang bibig at sapilitan niya itong pinalunok dito. Pagkatapos niyang gawin yon, marahas niyang tinulak ang babae sa kama bago pumatong dito. Hinalikan niya ng mariin ang babae hanggang sa dumugo ang labi nito. Rinig niya ang pagdaing nito. Ngunit hindi niya na pinagtuunan niyo ng pansin. Maya-maya, naramdaman niya na lang ang paninigas ng babae, kaya dali-dali siyang tumayo.
Anong, anong ginawa mo sa akin? Tanong ng babae habang pinipilit ang sarili na igalaw ang katawan. Kita niya ang takot sa mukha nito pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Maya-maya rin, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid at doon bumungad sa kanya ang nakangising si Olivia. Hello, sweetheart. Sa sobrang sarap ba ng halikan niya ni Elijah, hindi ka na makagalaw? Pangaasar nito bago lumapit sa kanya ang babae. Akala niya kung anong gagawin nito. Pinunasan lang pala ni Olivia ang kanyang labi. Tignan mo, kumalat na sa labi mo yung lipstick ng babaeng yan. But anyway, you did a good job, Elijah. Sambit nito bago siya patakan ng halik sa leeg ng babae. Nang masiguro niyang tapos na ang trabaho nito, naisipan niyang maupo para panuurin ko anong gagawin ni Olivia. Ayan kasi, kung kani-kanino ka sumasama, napahama ka tuloy sa kalandian mo. Sambit nito habang hinuhugot ang nakatago nitong kutsilyo. Kita niya sa mukha nito ang takot. Ang babaeng nasa kama, nanginginig na nang makita ang kutsilyong hawak ni Olivia. Shall we start? Tanong ni Olivia bago isaksak sa binti ng babae ang kutsilyong hawak nito. Tila isang magandang musika sa pandinig ni Olivia ang sigaw ng babaeng nasa harapan niya. Isang saksak sa binti pa lang naman ang ginagawa niya. Pero kung makasigaw to, wagas. Para matignan na maayos ang babae, umupo siya sa tiyan nito. I heard, ilang beses ka na raw nabuntis. Pero pinalaglag mo. Pinatay mo rin ang taong pinagsisilosan mo. Kasing sama mo rin pala ang tatay mo. Deserve mo naman siguro tong nangyayari sa'yo ngayon. Akmang ilalapit niya sa mukha ng babae ang kutsilyong hawak nang bigla itong umiyak. Please, I'm begging you, don't kill me. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Huwag mo na akong patayin. Pagmamakaawa nito. Dahil hindi makagalaw ang babae at hindi maigalaw nito ang sariling kamay, si Olivia na mismo ang nagpunas ng luha nito. I'm sorry, sweetheart, pero hindi ko kailangan ng pera mo. Sa pera pala ni Elijah, masaya na ako. Alam mo kung ano pang mas magpapasaya sa akin? Kapag nakita kong patay na kayong lahat. Nakangiting aniya habang ginuguhitan ang pisngi ng babae gamit ang kutsilyo. Sigaw ito ng sigaw, pero imbis na maawa, mas lalo pa siyang natuwa. Pagkatapos niyang guhitan ang mukha nito, sinunod niya naman ang kamay ng babae. I really hate your hand. You touched what's mine. Sa akin na si Elijah. Tandaan mo yan. Bulong niya sa tenga ng babae at hindi yun narinig ni Elijah. Sigaw lang ito ng sigaw habang pinuputol niya ang daliri ng babae. Ew. Sambit ni Elijah pero inirapan niya lang ito. Sa tingin ni Olivia, sapat na ang pagpapahirap na ginawa niya. Kaya napagpasya niya ng patayin na ito ng tuluyan. Pagkatapos niyang gamitin ang kutsilyo, tinapon niya na lang ito sa kung saan bago kunin ang sigarilyong nasa labi ni Elijah at hinithit yun. Are you satisfied? Tanong ng lalaki bago siya nito hilahin. Dahilan upang mapaupo siya sa kandungan nito. Very much. 1 down, 3 more to go. Pagkatapos niya ubusin ang sigarilyo, napagpasyahan na nila umalis. Agad din nilang pinalinis ang kalat na ginawa niya sa mga tauhan ni Elijah. Siguraduhin yung matatanggap ni Valdez ang mga daliri ng anak niya. Hirap na hirap akong putulin yan. Kaya siguraduhin yung matatanggap niya. Okay? Sambit niya sa mga tauhan bago sumakay ng sasakyan ni Elijah. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang silang dalawa. Maya-maya rin, nakarating na sila agad sa bahay. At noong nakapasok na sila, ay ang ama ni Elijah ang unang bumungad sa kanila. How's the party? Tanong nito kaya nakangisi siyang sumagot. It was good. Nag-enjoy kami ni Elijah ng sobra. Sambit niya, dahilan upang guluhin ng matandang lalaki ang kanyang buhok. That's good to hear. Sino naman ay susunod mo? Tanong nito,
habang seryosong nakatingin sa kanya. Of course, my old hag stepmother. Kundi dahil sa kanya, hindi mangyayari sa akin ang mga yon. Kaya dapat, mas malala ang matanggap niya. But before that, we should take a rest first. This day is tiring. Sambit ni Elijah bago siya nito inakbayan at hilahin papunta sa taas. Wala kang nga ibang ginawa kundi halikan lang yung babaeng yun? Sambit niya. Dahilan? Upang umaktong naduduwal ang lalaki. Alam mo ba kung paano ko tiniis na halikan ng babaeng yun? Hindi ko nga mapasok-pasok sa bibig nun yung dila ko eh. Sambit nito habang nakatingin ng masama sa kanya. Nang makarating sa taas, dumiretso sila sa kani-kanilang kwarto. Habang naliligo, hindi maalis sa mukha ni Olivia ang isang malawak na ngiti. Nag-uumpisa pa lang siya. Pero, kakaibang tuwa na ang nararamdaman niya. Pagkatapos mag-ayos, dumiretso na siya sa kanyang higaan. Ilang beses na siyang nagpagulong-gulong doon. Pero, hindi siya makatulog. Nasanay kasi siyang matulog sa kwarto ni Elijah. Nang masigurong hindi talaga siya makatulog, padabog niyang kinuha ang kanyang unan at naglakad papunta sa kwarto ng lalaki. Hindi na siya kumatok at dire-diretso na lang na pumasok. At doon bumungad sa kanya ang lalaki na nakahiga sa kama. Habang hawak ang sarili nitong cellphone. Wala rin itong damit pang itaas pero baliwala na yun sa kanya. Agad siyang humiga sa tabi ng lalaki at doon lang siya nito napansin. May kailangan ka ba? Tanong nito bago binaba ang cellphone. Hindi yun pinatay ni Elijah kaya kita niya kung anong tinitignan nito. Ang mga litrato nila nung bago pa siya pumunta na ibang bansa. Hindi ako makatulog sa sarili kong kwarto eh. Sambit niya bago sumiksik sa lalaki. Agad naman ito ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Are you okay? Tanong nito. Dahilan upang mapatingin siya dito. I'm not. Ngayon nag-uumpisa tayo? Bumabalik sa akin ang lahat. I was just 16 at that time. Pero grabing paghihirap yung naranasan ko. Mahinang sambit niya habang nakatingin sa kawalan. Alam mong, nandito lang ako para sa'yo, di ba? I know that. And you know how much thankful I am to you. Lalo na nung binigay mo sa akin yung baril mo. Kundi dahil sa'yo hindi ako magigising. Kundi dahil sa'yo baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa masasamang alaala. Ramdam niya ang magagaan na halik ni Elijah sa kanyang noo. At dahil sa kilos na yon, nabawasan kahit papaano ang iniisip niya. We're always here for you, okay? Dad, me, and especially Manang. Paano niya ba nakalimutan ang unang taong tumanggap sa kanya? Namatay na ang ginang na nag-alaga sa kanya 2 taon na nakakalipas. Pagkatapos ito, mamumuhay tayo na mapayapa. How about your mafia? Tanong niya habang pinapakinggan ang tibok ng puso ni Elijah. Si Dad na ang bahala doon. Wala rin naman akong planong kunin sa kanya ang mafia. Dati gustong gusto ko, pero ngayon hindi na. Why? Tanong niya pero hindi sumagot ang lalaki. Kaya hindi na siya nag-abala pang magtanong ulit. Sa buong gabi ngayon, hindi sila agad nakatulog, pero yakap naman nila ang isa't isa. Kinabukasan, 2:00 na ng hapon nagising si Olivia. Tinignan niya ang kanyang tabi pero wala na doon si Elijah, kaya agad siyang tumayo para ayusin ang sarili. Pagkatapos mag-ayos, napagpasyahan niyang bumaba na, pero hindi niya nakita si Elijah doon. Kaya sunod niya namang pinuntahan ang opisina ng tatay nito. Akmang kakatok na sana siya. Pero nang mapansin niya nakabukas yun ng konti, mas pinili niya na lang na makinig sa labas kesa pumasok. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, Elijah? 11 taon ka pa lang nun. Pero sinabi mo na sa akin na gusto mong mapasayo ang mafia. Pero bakit biglang nagbago yung isip mo? Sambit ng ama ng lalaki. Gusto ko na lang mamuhay ng payapa, Dad. Yung malayo sa gulo, malayo sa krimen, at malayo sa
mga masasamang tao. Napansin niya kung gaano kaseryoso ang boses nito at masisiguradong hindi na talaga magbabago ang desisyon nito. Kung yan talaga ang gusto mo, wala na ako magagawa. Kahit di mo sabihin, alam ko ang dahilan kung ba't mo ito ginagawa. Basta ipangako mo lang sa akin na kapag natapos na natin ang laban na ito, magiging masaya kayong dalawa. Nakangiting sambit ng ama ni Elijah at tumango naman ng lalaki bilang sagot sa ama nito. Nang mapansin niyang palabas na si Elijah, agad siyang tumakbo papalayo. Agad siyang bumalik sa kusina at umaktong kararating niya lang doon. Maya-maya rin, nakarating na ang mag-ama sa kusina. Nang makita niya mga ito, umakto siyang tila kagigising niya lang. Kanina ko pa kayo hinahanap. Sambit niya, bago humalik sa pisngi ni Elijah. May pinag-uusapan lang kami ni Dad. Halika na, mag-almusal. Paniguradong gutom ka na. Almusal? Di ba dapat tanghalian kasi 2:00 na. Late lunch na nga dapat eh. Inirapan lang siya ng lalaki bago alalayan sa pag-upo. Elijah, may gagawin ka ba mamaya? Tanong niya kaya napatigil ang lalaki sa akmang pagsubo. Why? Pwede mo ba akong samahan? I just want to visit someone. Okay. Sagot nito. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan na rin nila na kaagad umalis. Sa buong biyahe, tahimik lamang si Olivia. Pagkatapos ng ilang taon, makikita na nito muli ang stepmother niya. Mabuti na lang, napahanap niya na sa kanyang mga tauhan ang address ng stepmother nito. Lumipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila. Uminto sila sa isang maliit na bahay. Kung titignan nito sa labas, makikita ang mukhang napabayaan na ang bahay. Sira-sira na ang bubong pati na rin ang gate. Akmang bababa na sana sila nang biglang bumukas ang pinto ng bahay na yon at lumabas ng isang matandang babaeng may hawak na bote ng alak. Kaagad niya namang tinignan si Olivia at nang mapansin niyang nakakuyom ng mahigpit ang kamao nito, agad niyang hinawakan ang kamay ng dalaga para pakalmahin. Anong nangyari sa bahay ng tatay ko? Sa pagkakaalala ko, hindi dito nakatayo ang bahay namin. Seryosong sambit nito habang nakatingin ng masama sa matandang babaeng nasa labas. Nung nawala ka sa poder niya, agad niyang binenta ang bahay niyo. Pero naubos din ang perang nakuha niya dahil pinangsugal niya lang ang mga ito. Napakawalang hiya niya talaga. Pagkatapos siyang mahalin ng tatay ko at alagaan, ito yung kinanti niya sa amin. Ang sama-sama ng ugali niya. Pabulong ngunit mariin na sambit ng dalaga. Agad naman siyang sumunod hanggang sa makarating sila sa harap ng matandang babae. Sino kayo? Kung isa kayo sa mga naniningil ng utang, wala kayong makukuha sa akin ngayon. Wala pa akong pera. Pagkatapos nitong magsalita, nakuha pa nitong tumawa habang tumutungga ng alak. Hindi mo ba ako nakikilala? Nakangising tanong ni Olivia, kaya pinakatitigan naman siya ng matandang babae. Kamukha mo yung anak ni Raymond, kaso pinambayad ko na ng utang yung malanding yun. Mabuti na lang talaga at nagkaroon ng ambagang babaeng yun sa buhay ko. Hindi na natiis pa ni Elijah ang kanyang naririnig, kaya pabalang niyang kinuha ang bote ng alak na hawak nito at pabato yung binitawan, dahilan upang magkalat ang bubog sa daan. At sino ka ba sa tingin mo? Bayaran mo yung alak na binasag mo. Sigaw nito habang dinuduro siya. Akmang hahawakan niya yon, pero naunahan na siya ni Olivia. Sino ka ba sa tingin mo? Para duruduruin mo siya ng ganyan? Huwag mo siyang idamay dito. Tayong dalawang mag-usap. Sambit nito, bago pabagsak na binitawan ng kamay ng matanda. Habang tinitignan ni Olivia ang taong naging dahilan ng kamiserablehan ng buhay niya, lalong lumala ang galit na kanyang nararamdaman. Gusto niya itong patayin, pero kulang pa ang kamatayan para maiganti niya ang sarili. Kung di mo ako nakikilala, paras ako na mismo magpapakilala sa sarili ko. Ako nga pala si Olivia, ang nag-iisang anak ni Raymond.
Ang galit sa mukha ng matandang babae, biglang napalitan ng takot. Napaatras pa ito. Pero dahil may upuan sa likod nito, naging dahilan yun upang mapati dito at mapaupo sa semento. Kulat ka? Hindi mo ba inaasahan? Nabuhay pa rin yung babaeng pinambayad mo noon? Ang kapal na mukha mo. Ikaw na ngayon nakinabang sa yaman ng tatay ko, binenta mo pa yung bahay namin. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Akmang tatayo ito pero agad niyang hinawakan ang kwelyo ng damit nito. Bago hilahin papasok sa sarili nitong bahay. Mabuti na lang, walang tao sa labas, kaya wala nakakita sa kanila. Nang makapasok ng tuluyan, pabagsak niyang binitawan ng matandang babae. Iginala niya ang paningin sa buong bahay. Kitang-kita na hindi talaga ito inalagaan ng maayos. At nang mapansin niyang may isang upuan sa gilid, agad niyang kinuha yon bago maupo doon. Kamusta naman ang buhay mo? Nung pinambayad mo ako? Siguro, ang saya-saya mo nun. Kasi, naangkin mo lahat ng ari-arian namin, no? Galit na sambit niya habang hinihila ang buhok ng matandang babae. Pilit nitong tinatanggal ang kanyang kamay, pero mas sinigpitan niya lang ang pagkakasabunot dito. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw nito. Sino ka sa tingin mo, ha? Sa tingin mo ba? May karapatan ka pang masaktan? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Nang magsawa siya sa pagsabunot dito, pabalang niyang binitiwan ng matandang babae bago tumayo. Tandaan mo to, hindi pa tayo tapos. Kapag nagkita tayong mali, sisiguraduhin ko yun na mismo ang kahuli-hulihan mong paghinga. Dahil ako na mismo ang papatay sa'yo. Tandaan mo yan. Huling sambit niya bago lumabas ng bahay. Pagkapasok nila ng sasakyan, napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang sarili na magalit ng lubusan. Hindi pa pwedeng mamatay ngayon ang stepmother niya. Sisiguraduhin niyang sabay na mamamatay si Valdez at ang matandang babaeng yun. Si Elijah ang nagmamaneho ng sinasakyan nila at gano'n na lang ang kanyang pagtataka dahil 500 ang tinatahak nila ngayon. Saan tayo pupunta, Elijah? Hindi to ang daan papunta sa bahay natin. Tanong niya, pero tila walang narinig ang lalaki dahil hindi mo lang nito pinansin ang kanyang tanong. Imbis na magtanong pang muli, hinayaan niya lang ang lalaki. Alam niya namang hindi siya nito dadalhin sa kapahamakan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, maya-maya tumigil sila sa isang gilid. Ganon na lang ang kanyang gulat nang makita ang isang pamilyar na lalaki. Kuya Aiden! Sigaw niya bago bumaba ng sasakyan. Nang makarating siya sa harap ng lalaki, agad niya itong hinampas sa balikat, dahilan upang gulatong mapatingin sa kanya. Olivia! Saad nito. At tila hindi makapaniwala sa nakita. Sakto rin namang nakasunod si Elijah sa kanyang likuran. Oh, Elijah, nakauwi ka na pala? Sambit nito bago mag-fist bump ang dalawa. Dahil dakilang inggitera siya, gumaya rin siya sa dalawa kaya nagtawanan sila. Ang laki mo na, Olivia. Huling kita ko sa'yo nung nandito pa sa Pinas niyang si Elijah. Nakilala niya ang Kuya Aiden niya dahil kay Elijah. Ito kasi ang naging psychiatrist niya noon. Si Elijah at ang Kuya Aiden niya ang tumulong sa kanya para malampasan niya ang pinagdadaanan niya noon. Kumusta na kayong dalawa? Kayo na ba? Sinasabi ko na nga ba kayo rin magkakatuluyan eh. Sambit nito dahilan upang magkatinginan silang dalawa ni Elijah. Mukhang napansin niya ng lalaki na nasa harapan nila dahil ang malawak ng ngiti nito naging hilaw. Ay, hindi ba kayo? Sayang naman. Napakurap-kurap na lang siya bago tignan ng paligid. Maya-maya rin, natigil na ang usapang yon at nandito sila ngayon sa isang ice cream parlor. Nilibre sila ngayon ng Kuya Aiden niya dahil ngayon lang daw sila nagkitang muli. Kumusta ka na, Olivia? Binabagabag ka pa ba naman sa samang alaala mo? Malapit na umayos, Kuya. Kapag natapos ko na lang to, konti na lang, mapapanatag na yung loob ko. Alam din ito kung anong balak niyang gawin. Silang tatlo lang naman na magkakasama palagi.
Kaya nasabi niya na rin dito ang plano niya noon. Basta ba mag-iingat ka sa balak mo? Munti ka na mawala sa amin noon. At ayoko mangyari pa ulit yon. Naaalala niya tuloy nung binalak niya magpakamatay dati. Si Elijah ang pinakaumiyak. Promise mag-iingat ako. Ani niya. At pagkatapos sila mag-usap, napagpasyahan na nila umuwi dahil paggabi na rin. Kung kanina nakasimangot siya, ngayon naman, hindi na mawala sa kanyang mukha ang isang malawak na ngiti. Ang saya mo naman. Sambit ni Elijah habang nang aasar na nakatingin sa kanya. Hindi ko kasi in-expect na nandito pala si Kuya Aiden. Tapos sa park pa natin siya nakita. Malapit kasi doon ang paaralan ng anak niya. Nalaman ko doon siya palagi tumatambay kapag sinusundo yung anak niya. May anak na si Kuya Aiden? Oo. 4 na taong gulang na yung anak niya. Sayang nga lang hindi natin nakita. Maya-maya rin nakarating na sila sa bahay. Gaya pa rin ang kagabi, magkatabi pa rin sila natulog. Nalingat siya sa malalim niyang pagtulog na maramdaman niyang gumalaw ang kanyang kinahihigaan. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Elijah na naglalakad patungo sa balcony ng kwarto nito. Agad naman siyang sumunod sa lalaki. At doon niya nakitang naninigarilyo ito. May bumabagabag na naman ba sa'yo, Elijah? Tanong niya, dahilan upang mapatingin sa kanya ang lalaki. Maya-maya rin, ibinalik din ito ang atensyon sa sigarilyong hawak. Kailan ba tayo mamumuhay ng masaya, Olivia? Ako, handa akong bitawan ng lahat para maging masaya tayo. Ikaw na lang hinihintay ko. Sambit nito habang nakatingin sa kawalan. Masaya naman tayo ngayon. Hindi pa man siya natatapos sa kanyang sinasabi ng pinutol yun ni Elijah. Akala mo lang yun. Pero hindi tayo masaya. Alam kong hanggat hindi ka natatapos sa paghihiganti mo, hindi ka magiging masaya. Kailan ba natin tatapusin yan? Sabi mo noon pwede maging tayo kapag tapos ka na sa lahat. 7 taon na ako naghihintay. Kahit na walang kasiguraduhan kung magiging akin ka pa ba. Dahil doon, hinawakan niya ng mariin ang kamay ng lalaki bago hinalikan ng likuran ng palad nito. Mabilis na lang to, Elijah. Kapag natapos na natin to, sisiguraduhin ko magiging masaya na tayo. Hayaan mo muna akong tapusin to. Pagkatapos nila mag-usap, bumalik na rin sila sa kanilang pagtulog. Pagsapit ng umaga, sabay silang nagising ni Elijah at parehong umakto na tila wala nangyari kagabi. Abala siya sa pagtingin ng kanyang cellphone nang may bulaklak na humarang sa kanyang paningin. Nang tignan niya yon, si Elijah lang palang may hawak nito. Hawak nito ang paborito niyang bulaklak. A beautiful flower. For the beautiful woman I know. Flowers for you. Sambit nito kaya kaagad niya naman yung tinanggap. Nang amoy niya ang bulaklak, humalimuyak ang mabango nitong amoy. Anong meron? Ba't ka nagbigay ng bulaklak? Tanong niya habang hindi pa rin maalis ang tingin sa bulaklak na hawak niya. Wala lang. Hindi ba kita pwedeng bigyan ng bulaklak? Sagot nito kaya natawa siya. Aayain mo ba ako ng date kaya binigyan mo ako ng bulaklak? Tanong niya at nang makita niyang namumula ang tenga ng lalaki, doon niya lang nasigurado ang balak nito. Date tayo? Tanong nito habang nakalahad ang kamay nito sa kanyang harapan, kaya agad niya naman yung tinanggap. Tara, sobrang tagal na rin mula nung huling date natin. Sambit niya, bago hinawakan ng braso ni Elijah. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, hindi maalis sa kanyang labi ang isang ngiti. Nakatingin sa kanila ang mga katulong pero binaliwala nila yon. Pagkatapos ng kanilang biyahe, nakarating sila sa isang ice skating rink. Welcome to my second home. Sambit ni Elijah. Nakalimutan niyang marunong nga pala sa ganito ang lalaki. Nakita niya pa nga mga medals at trophies nito na napanalunan noon ni Elijah. Bago pumasok doon, pinasuot muna sa kanya nito ang para sa paa, pati na rin ang protection gear. Nakakadalawang hakbang pa lang siya sa yelo nang bigla siyang matumba. At imbis na tulungan siya nito, tinawanan muna siya. Mukhang wala talaga itong balak na tulungan siya, kaya binalak niyang tumayo pero natumba siyang muli kalaunan.
Baka gusto mo akong tulungan? Masungit na tanong niya at mabuti na lang tinulungan na siya nito. Alam mo namang hindi ako marunong sa ganito. Tapos imbis na turuan ako, pinagtatawanan mo lang ako. Nakasimangot na sambit niya habang nakatingin ng masama sa lalaki. I'm sorry. Ang cute mo kasi tignan kaya hindi ko maiwasang matawa sa'yo. Akmang lalabas na sana siya pero hinila ng lalaki ang kanyang kamay. Sorry na. Promise di na kita tatawanan. Tuturuan na kita. Kahit na nangangamba nakinig pa rin siya dito. Akala niya pagtitripan siya nito ulit. Pero mukhang seryoso ang lalaki sa kanya na turuan siya. Ilang beses siyang natumba pero hindi tumigil to sa pagtuturo sa kanya. Napakahaba ng pasensya ni Elijah. Pagkatapos siya turuan nito, nakaya niya na rin mag-skate ng mag-isa. Pero mga basic moves lang. Kaya ko na mag-isa. Elijah, look! Masayang sambit niya. Nang makita niya umikot ang lalaki, sinubukan niyang gayahin yun. Pero mukhang mali ata ang ginawa niya kaya natumba siya. Aray ko! Ani niya habang iniinda ang sakit ng kanyang puwetan. Mukhang narinig naman ng lalaki ang kanyang sigaw. Kaya agad tong pumunta sa kanyang direksyon. Habang bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Bakit ka na naman kasi natumba ulit? Akala ko ba kaya mo na? Nakita kasi kitang umikot kaya ginaya ko. Pero mukhang hindi pa talaga ako marunong. Pilit na pinipigilan ng lalaki ang pagtawa nito. Ngunit sa bandang huli, napahalakak na ng tuluyan si Elijah. Ano nakakatawa ha? Wala, ang cute mo lang talaga. Sambit ito bago kurutin ang pisngi niya. Magmula noon, hindi na umalis sa kanyang tabi ang lalaki. Kahit na sinabi niyang kaya niya naman. Ilang oras din silang nasa loob. At na mapagod sila, doon lang nila napagpasya ang umalis na sa rink. Ang saya. Elijah, kapag may oras balik tayo ulit ha? Nag-enjoy ka ba? Sobra. Pero pwede bang kumain muna tayo? Nagugutom na rin kasi ako. Hinawakan pa niya ang kanyang tiyan bilang senyales na nagugutom na nga talaga siya. Natawa naman ang lalaki sa kanyang ginawa. Pero dinala din siya nito sa isang restaurant. Habang hinihintay ang kanilang order, napatingin si Olivia sa lamesang nasa tabi nila. Habang may isang pamilya na nakaupo doon. Tignan mo. Ang saya nila, no? Oo nga. Namamiss ko tuloy si nanay at tatay. Anang dalaga habang naiinggit na nakatingin sa pamilyang nasa kanilang tabi. Ikaw ba, Elijah? Hindi mo ba namimiss ang mama mo? Namimiss. Kahit di ko naman siya kilala. Kundi lang kami sinugod noon habang pinapanganak niya ako, baka buhay pa siya. At kasama natin siya hanggang ngayon. Ayoko maranasan na magiging anak ko yung naranasan ko. Ang hirap na hindi kompleto ang pamilya. Napangiti na lang si Olivia sa kanya. Hindi sila nag-uusap habang kumakain. Abala siya sa pagkain nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Akmang sasagutin niya ito, pero nakita niya nakatingin sa kanya ang lalaki. May usapan kasi sila na kapag nagde-date sila, bawal gumamit ng telepono para ma-enjoy nila ng sobrang date nila. Pero na makita niya na isa sa mga tauhan niya ang tumatawag, agad niyang sinagot yon. Kita niya pang bumuntong hininga si Elijah at pabagsak na binitawan ng kubyertos na hawak nito. Ngunit hindi niya na lang yun pinansin. What do you need? Siguraduhin niyo importante yung sasabihin niyo. Aniya. Nahuli na po namin si Valdez. Pati na rin po ito ang stepmother niyo. Kasalukuyan po kami nandito sa abandonadong gusaling binili niyo noon. Dahil sa sinabi ng kanyang tauhan, agad niyang binaba ang tawag at inayos ang kanyang gamit. Olivia, may problema ba? Tanong ni Elijah. Kailangan na nating umalis, Elijah. Hawak na nila si Valdez at ang matandang hukluban na yon. Hindi sumagot ang lalaki pero nagmamadali rin itong tumayo para bayaran ang kanilang kinain. Mabilis ang paglalakad nilang dalawa at pareho silang hindi mapakali. Bago pumunta sa lugar na yon, naisipan niyang dumaan muna sa bahay para kunin ang importanteng bagay. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nakasunod pa rin sa kanya ang lalaki.
Nang makarating siya sa kanyang kwarto, agad niyang kinuha ang isang kahon na nasa ilalim ng kanyang kama. Agad niya yung binuksan at dun bumungad sa kanya ang gintong baril na binigay sa kanya ni Elijah. Isang beses niya palang nagamit to at hindi niya inaasahan na magagamit niya itong muli. Agad niya yung kinuha, tinignan kung may bala ba ito sa loob. Nang masigurong meron, agad niya pinakita sa lalaki ang baril na hawak niya. Wow, talagang inalagaan mo yung baril na yan? Mula nang binigay mo sa akin to, pinangako ko na sa sarili ko na ito ang gagamitin ko kapag papatayin ko na sila. Hindi ko naman in-expect na ngayon ko pala ito magagamit. Pagkatapos niyang kunin ang baril, agad silang bumaba, pero gano'n na lang ang kanilang gulat na makita nila ang ama ni Elijah na nasa baba at abalang pinupunasan ng sariling baril. Pwede ba ako sumama? Nakangising tanong nito kaya agad naman siyang tumango. Habang nasa biyahe, hindi siya mapakali. Kahit hindi siya magsalita, ramdam niya ang hindi may paliwanag na pakiramdam. Maya-maya rin, nakarating na sila sa lugar kung nasa ng dalawa. Pagkababa nila, sabay-sabay silang tatlo sa pagkasa ng baril na hawak nila. Nang makita sila ng kanilang tauhan sa labas, agad sila nitong idinala sa kinalalagyan ng dalawa. Pagkapasok nila, dinig na niya ang sigawan ng mga ito. Pakawalan niyo ako rito. Kapag nakawala ako dito, sisiguraduhin ko papatayin ko kayong lahat. Sigaw ni Valdez, habang pinipilit ang sarili na makawala sa pagkakatali. Ang matandang babae naman na nasa tabi nito umiiyak lang habang nagmamakaawa. Wow, ang ganda niyo namang panoorin. Grabe, I did not expect this. Sambit niya na makapasok siya ng tuluyan sa silid na yon. Sabay pang napatingin sa kanya ang dalawa kaya napangisi siya. Napakahayop mo. Sino ka sa tingin mo para ipahuli ako ng ganito? Ha? Wala akong atraso sa'yo. Sigaw ni Valdez dahilan upang barilin niya ito sa balikat. Napasigaw ang matandang babae dahil sa nakita nito. Pero hindi niya yun pinansin. Anong walang atraso? Baka nakakalimutan mo ang ginawa mo sa akin. Ilang beses mo akong binaboy. Nagustuhan mo namang malandi ka. Hindi nito natapos ang balak na sabihin pa. Pinaputokan niyang tuhod nito. Talaga matapang ka? Tignan natin kung hanggang saan aabutin yung tapang mo. Sambit niya bago senyasan si Elijah. Mukhang nakuha naman ng lalaki ang nais niya iparating dahil nagsimula na ito sa pagpapahirap kay Valdez at tumulong na rin ang ama nito. Maya-maya rin nilipat niya ang kanyang tingin sa matandang babae. Natatakot ka na? Wag. Nung hinarap mo nga yung demonyong Valdez na yan, hindi ka natakot tapos sa akin matatakot ka? Parang awa mo na. Huwag mo sa akin gawin to, Olivia. May pinagsamahan naman tayo dati. Mangiyak-ngiyak na sambit nito. Pinagsamahan? Sa pagkakaalala ko, wala kang ibang ginawa sa akin dati kundi pahirapan at saktan ako. Ikaw nga hindi naawa sa akin. Noon. Tas gusto mong kaawaan kita ngayon? Nag-iisip ka ba? Paano kaya kung iparanas ko sa iyo ang naranasan ko kay Valdez? Gusto mo yon? Nakangising tanong niya. Natawa na lang siya sa itsura nito. Pero hindi mo naman ako katulad. Mas mabait pa rin naman ako kaysa sa'yo. Sambit niya at dahan-dahang umatras. Nakita niya namang nakahinga ng maayos ang matanda. Pero dahil sa kanyang nakita, agad niyang pinaputok ang baril, dahilan upang matamaan to sa tagiliran. Rinig sa buong lugar ang pinaghalong sigaw ni Valdez at ng matandang babae. Habang pinapakinggan ang iyak nila, bumabalik sa kanya ang lahat, pero hindi katulad dati na puro lungkot ang nararamdaman niya. Kapag naaalala niya ang mga yon, ngayon tuwa ang kanyang nararamdaman. May gusto ka bang sabihin bago ka mamatay? Isa kang demonyo! Mabulok ka sana sa impyerno! Huling sigaw nito bago tanggapin ang bala. Nang tignan niya ang matanda, nakahandusay na ito sa malamig na simento habang nakadilat ang mga mata. Kawawang matanda. Deserve mo naman yan. Ani niya sa sarili. Pagkatapos niya, sa kanyang stepmother, lumipat naman siya kay Valdez. Bugbog sarado na rin to at
Nakababa na ang salawal na suot nito kanina. Putol na ang dapat putulin. Napakahayop mo. Pagkatapos kitang pakainin nun, ito lang gaganti mo sa akin? Oo nga. Pinakain mo nga ako nun pero may nakakadiring kapalit din naman yon. Imperno na nga ang buhay ko sa matandang yun. Pinalala mo pa nung napunta ako sa puder mo. Sigaw niya bago ipuko kay Valdez ang baril na hawak niya. Natanggap mo ba yung regalo ko sa'yo? Kamusta naman ang mga daliri ng anak mo? Talagang pinaghirapan ko yun na putulin para sa'yo. Hayop ka, talagang dinamay mo pa yung anak ko? Kung di niya hinawakan ng akin, hindi ko siya idadamay. Ikaw lang ang balak namin patayin pero ang anak mo mismo ang lumapit sa amin. Akmang magsasalita pa sana si Valdez pero pinasok niya sa bibig nito ang huso ng baril na hawak niya. Isang salita pa. Puputok sa bibig mo tong baril na hawak ko. Itigil na natin to, Valdez. Kailangan mo na maparusahan para sa kasalanan ginawa mo. Paalam, Valdez. Huling sambit niya bago ipaputok ang baril. Puno na ng dugo ang kanyang muka, pero hindi na siya nag-abalang punasan to. Agad na siyang tumalikod para makaalis na sana. Pero nakadalawang hakbang pa lang siya ng manlambot ng kanyang tuhod. Nang mapaupo siya sa malamig na semento, doon na pumatak ang kanyang luha. Napahagulhol na lamang siya ng malakas habang yakap ang sarili. Tapos na ang lahat, Olivia. Nakaganti na tayo. Malaya ka na sa ginawa nila sa'yo. Mahinang sambit ni Elijah sa kanyang tenga, bago siya nito yakapin ng mahigpit. Kahit na nanghihina, pinilit niya pa rin ang sariling tumayo. Bago tuluyang umalis, may isa pa siyang inuutos sa kanyang mga tauhan. Sunugin niyo ang lugar na to. Utos niya bago sumakay ng kotse. Nakatingin lang siya sa bintana hanggang sa hindi niya namalaya na dahan-dahan na pumipikit ang talukap ng kanyang mga mata. Noong nagising si Olivia, doon lang niya napansin na nasa loob na pala siya ng kwarto ni Elijah. Akmang tatayo na sana siya para hanapin to, pero hindi natuloy yun dahil biglang bumukas ang pinto at doon niya nakita ang lalaki na may hawak na pagkain. Gising ka na pala. Alam kong gutom ka na kaya dinalhan kita ng pagkain. Nakangiting sambit ito bago lumapit sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang mahawa dahil sa napakalawak ng ngiti ng lalaki. Kamusta pakiramdam mo? I'm okay. Hindi ko alam pero parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. That's good to hear. Masaya ako nangyari na ang matagal mong plano. And you did a good job, Olivia. Sambit nito bago siya yakapin. Pagkatapos niyang kumain, agad din siyang inaya ng lalaki na bumaba dahil hinihintay siya ngayon ng ama nito. Pagkababa nila, bumungad sa kanya ang nakangiting ama ni Elijah. Bago pa makapagsalita ang matanda, agad na siyang tumakbo papunta sa direksyon nito at yumakap ng mahigpit dito. Maraming salamat dito. Kung di mo ako nakita ng gabing yon, baka hindi ko na alam kung anong sitwasyon ko ngayon. Hindi dahil sa inyo hindi ako makakaganti sa kanila. Masaya ako na masaya ka. Paniguradong masaya na rin si Mana ngayon kung nasan man siya. Sa buong araw na yon, nasa bahay lang sila at walang ibang ginawa kundi mag-usap. Pagkatapos nila sa ibaba, agad siyang inaya ni Elijah papunta sa kwarto. Pagkapasok nila, agad na kinuha nito ang kahon sa ilalim ng kama. Pagkatapos niya kasi yung gamitin, binalik niya sa kahon ang baril. Malinis ito nang makuha niya. Nang nasa kamay niya na ang baril, agad niyang iniabot to kay Elijah. Ano meron? Ibabalik ko na sana sa iyo yung baril mo. Ikaw ang tunay na may-ari niyan. Kaya karapatan mong mahawakan ulit yan. Nakwento kasi sa akin ni Tito na yung baril na yan ang pinakaunang regalong natanggap mo mula sa kanya. Alam kong binigay mo na sa akin yan pero gusto ko ibalik. Tapos na ang misyon ko sa baril na yan. Kaya ibabalik ko na sa tunay na may-ari. Ganun na lang ang kanyang gulat nang biglang bitawan ni Elijah ang baril na hawak nito at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Thank you so much, Olivia. This gun means so much to me. Masaya ako makita ka masaya, Elijah. Natawa na lang siya dahil ngiting-ngiti ang lalaki at ang cute nito para sa paningin niya. Akmang tatayo na sana siya nang biglang hilahin ni Elijah ang kanyang braso. Hinalikan siya nito ng mariin.
at pagkatapos nun humiwalay din agad. Pwede na ba tayo ngayon? Pwede ka na ba maging akin ngayon? May sinseridad na tanong nito, kaya tumango siya bilang sagot. Dahil doon, malakas na napasigaw ang lalaki dahilan upang matawa siya. Nang araw ding yun naging sila ni Elijah. At ang binalitan nila yon kay Tito Alfred niya, labis ang tuwa nito at muntik pa ngang magpaparty ang matandang lalaki. Mabuti na lang agad nila ito napigilan. Nandito sila ngayon sa dating bahay ng tatay at nanay niya. Binili niyang muli ang bahay nila dati. Hindi upang maalala ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang stepmother, kundi maalala ang mga alaalang iniwan dito ng kanyang nanay at tatay. Sa tingin mo ba proud sa akin si nanay at tatay? Nabawi ko na yung dating sa amin. Tanong niya kay Elijah. Kasalukuyan ito nakayakap sa kanyang likuran habang pinapanood ang paglubog ng araw. I'm sure they're proud of you. Lumaki kang matapang at mapagmahal, kaya paniguradong proud na proud sila sa'yo. Ikaw Elijah, hindi ka ba nagsisising minahal mo ang isang tulad ko? Hindi na ako buo. Wala na ako may bibigay sa'yo. Kahit kailan, hindi ako nagsisi na minahal kita. Kahit ano pa mangyari sa'yo, tatanggapin kita ng lubos at bukal sa puso ko. Maraming salamat. Dahil minahal mo ako, ang isang katulad ko. Kundi dahil sa'yo at ang tatay mo, baka hindi na ako makaramdam ulit ng tunay na kasiyahan. Mahal na mahal kita, Elijah. Nakasakay na sila ngayon sa sasakyan ni Elijah. Habang pauwi sila, hindi niya maalis ang tingin dito. May dumi ba ako sa muka? Wala lang. Napakaswerte ko lang talaga. At mahal na mahal kita, Elijah. I love you more, Olivia. Sambit ito bago hinalikan ng likuran ng kanyang palad. At pagkarating nila sa bahay, agad silang dumiretso ng kanilang kwarto para magpahinga. Pareho sila nakahiga ngayon sa malambot na kama, habang nakatingin sa kisame. May ilang oras din silang tulala, hanggang sa maya-maya nakatulog na si Elijah. Dahil hindi pa siya makatulog, naisipan niyang panoorin muna ang lalaki. Nakaharang ang buhok nito sa sariling mukha kaya dahan-dahan niyang inalis yon. Habang nakatitig sa lalaki, hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya ng malawak. Nang maramdaman na unti-unti na siyang inaantok, pinatakan niya na isang magaan na halik sa labi ang lalaki, bago ipikit ang kanyang mga mata. Habang hinihila siya ng antok, isang bagay lang ang kanyang nasa isip. Kung gaano niya kamahal ang lalaki, sa higit na inaakala nito. The End.